Sinaksak ang isang 30 anyos na lalaki sa bayan ng Asingan ng kanyang kaibigan habang sila ay nagiinuman sa bayan ng Asingan. Ayon kay Police Major Caitlin Maydi Awinga, ng officer in charge ng Asingan PNP, na nakatanggap ang kanilang himpilan bandang 1:25 ng madaling araw kanina ng tawag mula sa isang concerned citizen sa barangay Bantog sa nasabing bayan na may nangyaring pananaksak sa kanilang lugar. Agad na pinuntuhan ng kanilang tropang pinangyarihan ng krimen kung saan nakilalang biktima na si Michael Albert Tubera na residente sa parehong barangay habang ang sospek ay si Axel Traya Dia, 25 anyos na si residente din sa nasabing lugar. Anya na batay sa kanilang investigasyon na nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa habang nagiinuman kung saan nauwi sa pananaksak ng sospek sa biktima. Saad pa ni Police Major Awinga na ang dalawa ay magkaibigan ngunit dahil sa dala ng kalasingan ay nangyari ang hindi inaasahan. Dilala naman agad sa ospital ang biktima na siyang ginamot kung saan ay nagkaroon ng malalim na tama sa kanyang tiyan. Nahuli naman agad ang suspect sa pamamagitan ng isinagawa nilang hot pursuit operation at nakuha dito ang ginamit na patalim. Maharap sa kasong frustrated homicide ang suspect habang ang biktima ay kasalukuyan pang nasa ospital at nagpapagaling. Sa kabilang banda, naging maayos naman ang kanilang naging checkpoints at wala pa namang nahuhuling lumalabag sa batas sa pagdadala ng baril. Ating pakinggan ang naging panayam kay Police Major Caitlin May Awinga. Opo sir, at around 1:25 po naman naka-receive po kami ng telephone call informing it accident po nangyari sa barangay Bantog po, Asingan, Pangasinan. Ang ating pong biktima ay nakilala po natin na si Mr. Michael Albert. Ang ating pong suspect naman po, same barangay din po, barangay Bantog, si Mr. Axel D. Ito po ay magkaibigan, nagkakaroon daw isang inuman and then nagkaroon po ng isang heated argument. Hindi sila na nauwi sa pagsaksak ng suspect na ating victim. Yung ating pong victim ay automatic po, diniretso po sa Conrado Estrella Regional Medical and Trauma Center sa May Rosales po. Nagkaroon po tayo ng hot pursuit operation, aresto po ang suspect, and at the same time nakuha din po yung weapons sa pagsaksak po. Sa ngayon po, ang ating pong suspect ay nasa custody police station. We're now preparing for the papers para po ma-transmit na po natin yung kaso niya sa Fiscal's Office. We're now preparing a case of frustrated homes po dito po sa suspect at medyo grabe po kasi yung tama ng ating victim. Isa lang po sir, kaso malalim po yung natamong sugat nito pong ating victim. Opo sir, isolated cases lang po ito since yung pong ating pong biktima and suspect ay magkabarkada. Actually, malapit na magkabarkada. Magkaibigan itong ating pong biktima and suspect. At sa hindi inaasahang pagkakataon nga po, nadala ng init ng ulo natin pong suspect is sinaksak po itong biktima po natin. But definitely, general peaceful po ang buong Asingan. As of now, ito pa lang po yung natatala po nating case for this month alone. Nakainom po sila both, sir. Opo, dito po sa bayan po ng Asingan, nagkaroon po tayo ng kick-off ceremony sa ating pong Comelec checkpoint 12:01 po of January 12, 2025. And kasama po ang ating pong Comelec officer at 8 o'clock in the morning. So as of now po, wala pa po tayong nakakasuhan for violation of Comelec gun ban, but definitely round the clock po yung ginagawa po natin checkpoints with adherence and guidance po by quarters and by the progress to conduct a round-the-clock checkpoint po. Hindi lamang po dito po sa ating po, sa bayan ng Asingan, but po sa po ng Pangasinan. Yes po, isa pong paalala sa inyong kapulisan na ang mga nangyari pong insidente, katulad na nangyari po kaninang madaling araw, is dala po ng pagkakalango or pagkakaroon ng alcohol sa katawan, dinaan sa init ng ulo. At the same time, sana maiwasan na po yung mga ganitong insidente. Ngayon po naman sa mga kababayan po natin, nakikiusap po kami, bigyan niyo po kami ng kooperasyon dahil ang niyo po PNP Asingan ay ongoing po ang ginagawang Comelec checkpoints. Hinihiling naman po namin na kayo po ay makipag-cooperate po sa amin. May mga papers lang po at details na kailangan po ng PNP. Sa gayon po ay maprotektahan po hindi lamang po ang mga tumatakbong opisyales para sa darating na eleksyon, pagpus din po ang publiko. Maraming salamat. Opo sir, at around 1:25 po, naka-receive po kami ng
para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo!